Hello mga ka-express, magandang araw po sa inyong lahat. Maulan na umaga ngayong Lunes. Ang petsa po ay 21 na po ng buwan ng Hulyo. So for today's video ay pag-uusapan natin yung mga schedule ni Alex Ayala. Although sa mga nakaraang videos ay nasabi ko na sa inyo yung kanyang sasalihan. Pero bukod po doon, meron pa po siyang ibang mga torneong sasalihan. Ayan. Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko po muna pasalamat at i-shout out lahat ng aking mga subscribers, lahat po ng aking mga viewers, lahat po ng mga supporters, mga silent supporters, silent viewers. And syempre, ganoon na rin, pasalamat na rin doon sa mga bashers. Dahil kung hindi sa kanila, ay syempre, hindi naman malaking tulong din yun pagka merong mga basher. Kasi syempre, manonood sila, panonood nila yung video. Although hindi nila nagugustuhan yung in-upload kong video, kaya siyempre andun yung negativity, pero okay lang po yan, parte po yan ng buhay ng isang vlogger. So pasalamat din po ako sa kanila mga ka-express. So for today's videos nga mga ka-express ay pag-usapan natin yung mga naka-line up na sasalihan tournament ni Alex Ayala. Pero beforehand, alam natin na pagkatapos ng Wimbledon na hindi masyado naging matagumpay ang ating kababayan na si Alex Ayala, kung saan sa unang pagsalang niya pa lang sa center court mga ka-express, ito yung importante. Although hindi siya nanalo mga ka-express, pero siya yung kauna-unahang babaeng tennis player na nakapaglaro dyan sa center court sa Wimbledon dyan sa England mga ka-express. Ano na yan, achievement na po yan para kay Alex Ayala, kasi siya lang po ang bukod-tang Filipino tennis player na unang nakapaglaro dyan sa center court. Although hindi siya pinalad na manalo dahil ang nauna niyang nakalaban sa round 1 ay ang former champion o ang defending champion na si Krejcikova. Pero ganun pa man, pinahirapan niya yung defending champion at kita nyo naman doon sa sa interview doon sa defending champion. Pinuri niya talaga mga ka-express si Alex Ayala dahil bukod sa nahirapan siya, humanga siya sa galing ni Alex Ayala at sabi niya sa sarili niya na darating ang panahon na si Alex Ayala ay matatanghaling kampiyon. So yun po, galing po yan sa dating champion, defending champion ng Wimbledon noong 2024. Siya kasi ang defending champion dito sa Wimbledon Open, sa Open. So after nga ng stint niya dito mga ka-express ay umuwi ng Pilipinas si Alex Ayala at para makapiling ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang pamilya dito sa bansa natin, at makapagbakasyon na rin at makapag-unwind dahil after ng pagdating ng July 18 onward, magiging busy na po ulit yan si Alex Ayala. So kailangan samantalahin ni Alex Ayala na makapagpahinga at ma-enjoy yung kanyang bakasyon. Siyempre nung nasa Pilipinas siya mga ka-express, hindi niya nakalimutan puntahan o bisitahin ang tahanan ng kanyang tiyuhin na si former TVA Commissioner Noli Ayala. Yes mga ka-express, pamangkin po ni former PBA Commissioner Noli Ayala, si Alex Ayala. And then binigyan din po siya ng homecoming ng kanyang alma mater, yung Colegio San Agustin dito po sa Makati, kung saan nakasalamuhan niya yung kanyang mga staff and faculty staff ng Colegio San Agustin. At yung vice director nga ng nasabing paaralan ay binigyan siya ng imahe ng Santo Niño. Sa ating mga Pilipino, yung ganyang gesture napaka mahalaga, di ba? Lalo't bibigyan ka, although sa ating mga Katoliko tayo naniniwala diyan sa sa imahe. Di ko po inaano dito yung tungkol sa reliyon, pero bilang isang Katoliko ay po yun, yung bigyan ka ng isang imahe ng yung dating paaralan, ay
malaking bagay din po yun. Makakapag-inspire po yun sa ating kababayan na si Alex Ayala. And then, meron din sila na nakabanding niya rin alam niyo ba, nakabanding niya rin si Alyssa Valdez. Oh yes, mga ka-express, nakabanding niya rin si Alyssa Valdez. Sa mga pictorial, nakapag-pictorial siya kay Alyssa Valdez, or either way, nakapag-pictorial si Valdez kay Alex Ayala, kasi siyempre pareho sila sikat. Pareho silang kinikilalang matagumpay ng mga atleta dito sa ating bansa. And lastly, yun nga, merong isang yung bilyonaryo ng Apple, yung may-ari ng Apple na si Tim Cook, ay nag-offer ng 24 million US dollar para lang makuha ang serbisyo ni Alex Ayala para ikampanya o i-promote yung kanilang mga produktong iPhone. Subalit hindi po yun tinanggihan po yun ni Alex Ayala. Tinanggihan po yung offer ng Apple. And then eto na nga po yung mga schedule ng tournament na sasalihan ni Alex Ayala, mga ka-express. Kumuha na kayo ng lapis at papel at ilista nyo na. Siyempre, alam natin ang unang sasalihan ni Alex Ayala ay yung Canadian Open na magaganap dito po sa Montreal, Canada. Yung singles po ng women ay may gaganapin po sa Montreal, Canada, na officially mag-start po on July 18. Actually, nag-ano na po yan. Ngayon, 20 na po, di ba? So, magkaroon po yan ng lottery draw. Yung pares-pares. Magkakaroon ng yung qualifier na magsisimula ng July 24. July 24. And yung main draw, yung simula talaga ng ng competition o round 1 ay magsisimula po yan ng July 26. Naka-schedule po si Alex Ayala ng July 27. July 27 po. So, ibig sabihin, kasali na po talaga, officially, kasali na po sa main draw si Alex Ayala dito po sa Canadian Open. Hindi niya na kailangan dumaan pa sa mga qualifier. And then, after dito sa Canadian Open, bago ko makalimutan, yung level po pala ng paglalaroan dito sa Canadian Open ay WTA 1000. Pinakamataas pong yan, level. At ang surface na paglalaroan ay yung paboritong surface na ni Alex Ayala, yung hard court. Sa lahat po ng interview, sabi ni Alex Ayala, mas komportable siyang maglaro sa hard court. So, ito po ang surface po o yung floor na paglalaroan po ng torneo dito sa Canadian Open ay hard court. And then right after ng torneo dyan sa Canada, magsisimula nga ng officially is July 26 to August 7 ay pupunta naman o sasali naman si Alex Ayala sa Cincinnati Open dyan po sa Ohio. At ang date niyan ay magsisimula ng August 7 naman to August 18. So, pansinin nyo, halos dikit-dikit na po yung petsa niyan. Sa Canada, magsisimula ng July 26 to August 7. Tapos, ito naman Cincinnati Open sa Ohio, ay magsisimula naman ng August 7 to August 18. And then, pagkatapos naman dyan sa Ohio, diretso naman siya sasali naman po siya ng Monterrey Open, dyan po sa Mexico, na magsisimula naman po ng August 18 to August 23. Halos, dire-diretso na po. And then, syempre, yung pinaka-main event, mga ka-express, yung US Open. Ito yung, alam natin na nung junior pa lang si Alex Ayala, nag-champion siya dyan sa junior sa US Open. Siyang kitinanghal na champion Alex Ayala dyan sa US Open. Pero eto nga po, isa rin sa pinaka main event
o big event, yung US Open, na magaganap naman ng August 24 up to September 7. So, ganyan po karami yung mga tournament na sasalihan ni Alex Ayala. Kaya, tama lang na nagbakasyon muna siya sa Pilipinas para makapagpahinga, makapag-unwind, at may handa yung kanyang sarili sa mga susunod na laban na lalahukan niya this coming July 26 hanggang until na yan, September 7. So, panalangin natin mga ka-express na magtagumpay si Alex Ayala sa mga sasalihan niyang torneo dito sa tennis, kung saan siya po ang talagang sumisikat o sikat na kung talagang siya ang sikat na tennis player sa buong Pilipinas. Kaya pagdasal natin ang kanyang tagumpay mga ka-express. So hanggang dito na lang po mga ka-express. Muli, ito po si Hill at itong Hillbal Channel. Lagi nagsasabi na may pagpalayan ng bawat sa atin ating pong may kapal. At ingatan tayo sa lahat ng oras. Maraming salamat po. God bless you and Diyos mabalos.